So ayan, mega love shoutout nga po muna pala bago tayo magsimula. So kay Butcher 2.0, kay Kim Jong TV, so maraming mga kabaro. Good morning, good morning. So ayan, bago tayo magsimula, ito yon. So tanggalin natin yung kulani sa ibabaw. Yan, tinanggal natin yan. So then sunod natin itong tenderloin na to. Ayan, no, tanggalin natin yan. Ayan. So sa nagtatanong ko or about sa pag-ha-handle ng knife, so depende na po sa inyo 'yan, sir, mga ma'am, ayan, kung papaano kayo mag-aano. Pero as long as tulad ng sabi ko, as long as nagagawa niyo ng tama, hindi naman siguro ano 'yun, issue sa lalo-lalo na sa magiging employer. So, binibigyan ko lang nga pala kayo ng idea or about sa pagbubutcher, sa pagbabaklas ng ganito. Uulitin po natin. So, para meron po kayo ng kaalaman kahit konti na ng step by step na pagtatanggal ng ganito. So, sa trade test po, hindi po ganito rin po siya pero hindi po ginagamit ang itak or ang clever pagdating sa ano. So, talagang knife lang po talaga ang ginagamit. So, yan. So, dito na po tayo sa patahind. Oh, patahind po yan or patang hulihan. Tatanggalin natin yan dyan. Yung pong part na yan, yung sunod ko tinatanggal after ng lomo and then tampalin ng niluak and then patahin. So, linisin natin tong ibabaw ng ham leg. Yan. Tanggalin natin yan para matanggal lang at malinis yung area yan. Yan. Okay. After that, so tanggalin natin yung may part na kulani dyan na sa pinagitnaan ng belly at saka ng ham leg. So, yan. Dito pinipilit nating sundin pa rin yung standard ng cutting kahit na gumagamit ako ng itak. So, 2 joint pa rin 'yan kasi sinusubukan ko na bagsakan yung yung area ng joint, 'yan. And then ito yung usually traditional na makikita nyo sa wet market. Although ang lang nito is sinusunod ko pa rin yung cutting ng standard cutting ng karne according sa gustong malaman or idea na malaman ng mga tao. Pero kung sa iba yan na butcher, so kumbaga hihiwain nila ng lang diretso yan para maging mabilis. Madali lang naman kasing maging mabilis or lalo't 'pag alam mo na ang trabaho, dito sa pagbo-butcher. Napakadali naman yan. Hindi mo naman kailangan magmadali or sa pagbabaklas ng ganito. Ang point lang dito is ma-execute mo or magawa mo ng tama ang iyong trabaho. So yan, so pata front, natanggal na natin ang ating pork head. So yeah. After that, so meron na tayong natitira dito. It's pork belly and shoulder. For shoulder natin. So 5 ribs po. Okay. Pinilit natin yung daanan yung yan, yung area ng and then yung joint niyan. So yan, sorry, napadigal ako. At yan, so ayos na po yan mga kalamyada. So after that, tanggalin na, hiwalay lang natin. Yan. Nakikita nyo naman, diretso yan. At then, ito sa area to, mag-aantay ako. Siyempre, nililinis ko muna to. And then, may nakapatog na manok do sa aking pinagawaan. So, yan. At after nito, magtitimbang tayo. Same pa rin, process. After ng is timbang. Pinilit ko nga palang i-zoom dyan yung bawat ginagawa ko para mas nakikita nyo na mas malapitan. Ayan. Para maging visible ba sa inyong mata. Okay. Although kita naman yan, kaya lang medyo malayo o medyo malabo-labo ang mata. Lalong hindi makita. So ayan, at nilapit nung may-ari ng baboy yung kiluhan namin. So ayan, papatong ko yan. And then itong to para malaman lang natin kung magkano ang papatakan ng baboy. So yan. And bago itong
pata front and then pata hind. Yan. Ilagay po natin yan dyan. And then kasama tong yung pork shoulder and pork head. Yan. So, yan yung pong traditional na ginagawa o pag-aano namin. Then, baba na natin to at isasabit ko na yan. So, yan. Iwaan ko lang sa konti sa tenga para maisabit ko, may pagsabitan. So, yan po mga kalamerda. So, maraming salamat nga pala sa full support na binibigay niyo sa akin, mga ka-followers ko, mga kalamyerda ko, mga kabaro kong butcher, sa OFW. So, maraming salamat sa inyo. At kundi dahil sa inyo, hindi ho lalaki ang channel ko, hindi lalaki ang aking Facebook page, kundi sa patuloy na pagsubaybay nyo at panonood nyo ng aking video. So, anyway, tuloy-tuloy lang po tayo. So, ingat po wala palagi kayo. So, yan. Isasabit ko na dyan yung dalawang pata na binutasan ko para may sabit ko siya. And then, diretso tayo sa ating gagawin. So, ito, aanahin ko lang yung may ano dyan eh. Tatanggalin ko lang yan. So, at ayusin ko na konti. Baka matamaan na naman ang kiluhan. Yan. Ayusin ko lang dyan. And then, kukuha ko yung gamit ko. So, pork shoulder tayo. Yan. Sa pork shoulder, ganyan lagi ang gayat namin. So, naghihiwa lang kami. So, traditional na ginagawa sa wet market na lagi nyo makikita. So, yan lagi ang step by step na ginagawa namin dito. So, sana makatulong sa mga aspiring na gustong maging butcher. So, yan yung basic na basic na pag ng carcass, half carcass ng kahit whole carcass naman, same pa rin naman yung process nun, naging buo lang. Kasi pag nahati mo naman sa gitna yan, ganun pa rin ang proseso. Pinagkaiba lang is kailangan mo lang unahin yung part ng ulo ng baboy doon para mas mabilis unlike sa half carcass, unahin mo talaga ang lomo. And anyway, yan dito tayo ulit sa sa pork belly and pork chop. So yan, ginagayat ko dyan. And naghasa muna ng konti, baka namumurol na. Kahahasa ko lang, ang tigas talaga ng buto, hindi ko maintindihan. Parang kaya lalay pa rin ako kung mapapansin nyo yung lamesa. Sa medyo natatamaan ho yan ng aking itak. Pag minsan lumalagpas, napapalakas yung ko. Siyempre, kailangan alalay pa rin yung bagsak natin dyan. Yan, at ito, yan, paghiwalayin natin yan, pork belly at saka yung pork chop. Yan, at next natin yung natin dito, yung pork pigi or ham leg. Yan. So yan, maraming salamat sa patuloy niyong suporta at panonood ng aking video. So sana po huwag po kayong magsawa at magsuporta sa akin. So maraming salamat. At ingat po kayo palagi. So yan po ang pigtail. Ayan. Yan po ang pigtail at hanggang diyan lang po ang aking video at maraming salamat po. Ingat.